Magandang buhay mga katiats. Atin balikan ang kwento, haka-haka at mitolohiya sa ginto ng mga Marcos na merong trillion dollars ang halaga nito at itong Gold for Humanity. Ano nga ba ang implikasyon? Ano ang mangyayari sa Pilipinas kung bawat Pilipino ay merong 4 million pesos bawat isa galing sa ama, anak hanggang sa apo, lola at lolo? Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas? Kaya atin panoorin ang bidyong ito kasi maganda siya na kwento at haka-haka at kuro-kuro kung paano palaguin ang Pilipinas nitong Gold for Humanity na galing kay Marcos. So this is some sort of treasury certificate. It's a slightly No, fuzzy. you don't anymore because this is dangerous already. No, look. If only I had a photographic memory, I could tell you what it was. Yeah, But it's no. all right. We can't show you, but it shows Yeah. deposits in the name of Ferdinand Marcos in a bank in Brussels, and it's for It's for $987 billion. Sa likod ng bahay nakatago ang mga dokumentong nagpapatunay raw na not guilty ang pamilyang Marcos tungkol sa questionableng mga kayamanan. Ito yung dahilan kung bakit ousted, bakit nagrevolusyon noon 1986 dahil sa mga kayamanan na ito na nakikita ng mga tao na ang dami-dami. Kaya nagkaroon ng revolusyon dahil sa sinabi ng mga kalaban ng mga Marcos na sila'y nagnakaw dahil bakit ang dami-daming pera ng mga Marcos noon. Kaya ito yung pinalabas nila na sikreto na alam naman natin na nagkakuha rin itong si Marcos Sr. ng ginto ng Yamashita. Diba? Pero dito ay hindi lang pala Yamashita treasures. Meron pang ibang source ng mga ginto ng mga Marcos. Kaya atin balikan ang mitolohiya na ito ng Marcos Gold. You're entering the documents of the trial of the century. Ah, Here, grabe. 170 banks that Marcos deposited money on. Just to 170. show you the bill of lading, how much is $240 million. Oh my goodness. Is it million? Billion? 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 240 billion? Only one shipment. And these are plenty of shipments. Grabe, $240 billion yun, hindi yun pesos. Kaya gold for humanity nga. Hindi lang sa Pilipinas, para sa buong mundo. Kaya yung tinatawag na World Fund, ang nagtatag daw doon, natayo yun dahil sa ginto ng mga Marcos, kung totoo man yun. World Fund yun. Doon nangungutang ang bawat bansa. Kaya kung totoo man yun, baka ang pinapautang doon ay ang talagang ginto natin ng mga Marcos at ng mga Pilipino. Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are rich beyond compare. No, this will save the world. The world. The world. The world. Ayos. This is the reason why I want to survive. To the Filipinos. Not only the Philippines, but the world. Unang pumutok ang Ayun, alamat ng world Yamashita Gold. Ngayon naman, maugong ang alamat ng Taliano Gold. Itong Taliano Gold naman, na alam naman natin na ang Vatican ay mas marami pa yata ang ginto ng Vatican kaysa Fort Knox ng Amerika. Meron din silang sariling ipon na ginto kasi ang mga ginto ng Vatican ay historical. Matagal na sa kapanahonan pa ng mga Templars, Knight Templars. Start from the civilization na na-acquired ng Vatican ang mga gintong yan. Kaya napakaraming ginto ang Vatican. At ayon sa kwento, yung kanilang museum ay meron daw haba na 7 miles ang haba ng museum kung pagdugting-dugtungin yung mga shelves, yung dinidisplayhan ng mga antiques at mga relics sa Vatican. Imagine 7 miles, grabe naman ang haba niyan kapag i-stretch. Kasi mga mga shelves, mga estante na dugtong-dugtong.
Kaya napakarami talagang ginto ang Batikan. Ngayon, napunta yan kay Marcos ang porsyento ng gintong yan dahil sa hiniram daw yan. Ang gintong yan ay hiniram. And then si Marcos ang nagiging attorney at binigyan ng porsyento si Marcos sa Vatican Gold. At naroon na yan sa Vatican, binalik na. Ang naibigay kay Marcos ay porsyento. Kaya marami rin ang nakuha ni Marcos sa yan yung Vatican Gold na tinatawag na Talianos Gold. Diyan kasi tayo nagkagulo-gulo kasi meron ding lumalabas na mga Talyano daw sila na sila daw yung may-ari ng ginto. Pero hindi ganun. Yun ay galing sa Vatican na ginto at hiniram ng kung sino man at ibinalik uli sa Vatican. Okay, so eto balik tayo sa video. Sa parehong kwento, nakadikit ang pangalang Marcos. Dito umano nagmula ang yaman ng mga Marcos. Lumutang kailan lang ang isang lumang interview kung saan sinabi ni Marcos Jr., quote, "Only I know where the gold is." Ito ay sinabi talaga to ni BBM noon. Pero nung naging presidente na siya, nang tanungin siya, kasi ang mga tao naghintay na nailabas niya na ang Gold for Humanity, Gold for Filipinos. Pero nabago yung sagot ni BBM, dito bumaba ang kanyang rating dahil sinabi niya na joke lang yun. Hindi ka dapat mag-joke ng ganyan. Kasi aspiring president, di ba? At alam naman ng mga tao na si Bongbong Marcos ang susi para mabuksan ng mga accounts sa World Bank. Kasi mawala yung meron silang immunity. Kapag isa na doon ang maging presidente sa linya ng mga Marcos, ay pwedeng mawala yung pag-hold sa kanilang gold deposit. Kaya nga si Bongbong Marcos ang susi ng mga gintong yan at nagkaroon ng dismayado ang mga Pilipino nang sabihin niya na joke lang niya yung sinabi niya na only I know where the gold is. Kasi alam naman natin na beneficiary talaga siya. Siya ang isa sa beneficiary ni Ferdinand Marcos sa mga gintong yon, pero iba rin yung account na Wealth for Humanity na para sa mga tao. Kaya ito hanggang sa ngayon ay talinghaga pa rin kung bakit pabago-bago ang statement tungkol sa hindi na nila nilitaw wala nang pinag-usapan tungkol sa ginto na yan. Ito naman yung pagbisita ni Bongbong Marcos sa World Bank kasama ang kanyang anak. Ano kayang pinag-usapan dito? Marcos Gold. Ito ang napakatagal ng usapin. Kung ito ba ay totoo o ito ba ay isang alamat lamang, ngunit marami ang nagpapakita ng mga ebidensya raw na ito ay totoo. Habang sa kabilang banda, marami rin ang mga tao na pinapabatid na ito raw ay hindi totoo. Pero kung sakali lang na totoo ang tone-tonelada ng Marcos Gold, ayon na rin kay First Lady Imelda Marcos sa kanyang interview sa isang foreign news at maging kay Mel Chaco, at pinabanggit na ang huling testamento raw ng dating namayapang Ferdinand Marcos Sr. ay ipamahagi ang Wealth for Humanity para sa bawat Pilipino. Ano ang mangyayari kung sakaling ang bawat Pilipino ay makatanggap ng 1 kilo ng Marcos Gold? Ito, dito muna tayo, tigil muna tayo. Ano nga ba ang mangyari kapag bawat isa sa atin makatanggap ng isang barita na maliit na 1 kilo? Ang 1 kilo na refined gold bars ngayon ay 4 million pesos na. Noon ay 3 million yan pero tumaas. Last year ay 3 million, ngayon 4 million na kahit tingnan nyo sa Google. Tumaas ang ginto. Kaya imagine, kahit dalawa lang kayo bagong kasal, ay meron kayong 8 million kaagad. Ngayon paggawa kaagad kayo ng bahay na worth 1 million lang. Halimbawa ang bahay nyo ay bahay kubo, di ba? Kung tatayo ka ng bahay na 1 million, bahay na yan, disenteng bahay na yan. At meron pang matirang 9 million. So ang 9 million, gagawa kayo ng negosyo, mag-invest, i-save yung kalahati, di ba? Milyonaryo ang bawat Pilipino, lalo na kapag marami kayong anak. Kaya nga sabi ng Diyos, go to the world and multiply, magpaparami kayo
kasi bibigyan ko kayo ng ginto katulad nito. So maraming anak, maraming ginto. Yan ang swerte. Kasi ano ang mindset natin pag marami tayong anak, mindset natin ay mamulubi tayo, maghirap tayo. Hindi ganyan. Kasi sabi ng Diyos, magparami kayo. Merong purpose ang Diyos. Kung bakit sinabi niya na magparami kayo at huwag kayong gagamit ng kondom, ng contraceptives, hindi yan sinabi ng Panginoon na mag-control kayo. Ang sabi niya ay magparami kayo, katulad ng mga insekto, ng mga hayop. Walang mga birth control yan, walang mga contraceptives. Pero, meron silang mapaglagyan. Ginawa ng Diyos ang lahat. Merong mga tanim, merong mga bundok, tubig, dagat, isda, hayop, halaman, prutas at kung ano-ano pa para mabuhay ang bawat tao. So dito sa 1 kilo ng Marcos Gold sa bawat tao, matanda, bata, tumboy, bakla, lahat yan bibigyan. Pero ang seguridad ang importante dito. Kaya kailangan merong plano kung paano ito ipamamahagi, kung ito ba'y ilagay sa bangko para yung physical gold ay naroon, o ibibigay ba ito sa bawat kamay ng tao, ang bawat gold bar. So, kung ganyan ay siguradong magkagulo dahil maraming tulisan na nakamatsyag lamang. At kahit yung mga tulisan ay meron na rin hati na ganyan, ay hindi yun makontento. Talagang aagawin ang sayo. Diba? O kaya patuloy na lang tayo sa ating video. Halika, ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Eto, subscribe nyo pala ito sa iyong araw. Magandang channel kasi merong biblical verses. Kudos. Isipin mo na pagising mo sa isang umaga, Kudos sa ating kaibigan. bawat isa sa 110 milyong Pilipino ay makakatanggap ng 1 kilong gold bar mula sa mga yaman ng Marcos. Wow. Ito ay isang makasaysayang pangyayari na magkakaroon ng malawak na epekto sa Pilipinas. Muling huhubugin ang ekonomiya, lipunan, at ang katayuan nito sa buong mundo. Alamin natin ang senaryong ito at ang posibleng epekto nito sa isang kapanapanabik at nakakaibang kwento. Grabe no. Unang-una, Isang iglap, biglang yaman ang Pilipinas kapag mai-release itong Gold for Humanity. Wow, ito yung mga implikasyon. Kung lalabas yun, ay talagang biyaya yun. Biyaya yun galing sa Diyos. Kasi nakasulat yan sa Biblia na ang Pilipinas ay isa sa mga lugar kung saan merong nakatagong sikreto. At ngayon lang yan na na-reveal. Katulad na lamang ng Ophir na ang Pilipinas pala ay ang Ophir. So, unti-unting makikita ng buong mundo ang pag-angat ng Pilipinas, ang pagsikat nito, higing tanyag nito dito sa silangan. isipin ang laki ng yaman na ito. Ang 1 kilo ng ginto ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $60,000. I-multiply ito sa 110 milyong tao at makakakuha tayo ng 6.6 trilyon na papasok sa ekonomiya Grabe. ng Pilipinas. Ang laki Ang niyan. biglaang kayamanang ito ay mag-aangat agad sa Pilipinas bilang isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Ayan, sana naman ay totoo yung Gold for Humanity na para sa bawat Pilipino at meron pang bawat tao sa mundo. Yan daw ang sabi ng Presidenteng Marcos noon na hindi lang sa Pilipinas yan. Kahit buong mundo ay kayang pamahagian, kayang bibigyan ng katas ng kanyang mga ginto. Ang Ekonomikong pagpasok pagsibol. ng ganito kalaking kayamanan ay magdudulot ng walang kapantay na ekonomikong pagsibol. Sa bagong yaman, ang mga Pilipino ay makakapag-invest sa negosyo, edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Ibig sabihin ay wala nang mahirap na Pilipino. Wala na rin mangmang, wala na rin madungis, wala nang squatters. Kapag ganito na i-release ang Gold for Humanity. Ganito ang maaaring mangyari. Una, pagsulong ng negosyo. Maraming Pilipino ang magnenegosyo, magdudulot ito ng pag-usbong ng maliliit
at katamtamang laki ng mga negosyo o SMEs. Ito ay magbibigay ng trabaho at magpapasigla sa ekonomiya. Pangalawa, revolusyon sa edukasyon. Bukod sa ekonomikong epekto, ang gintong regalo na ito ay magkakaroon ng malalim na sosyal na implikasyon. Una, pagtanggal ng kahirapan. Ito talaga yung tumatatak na sa mga turista. Ito'y isang stigma na. Tatak Pinoy na ito na merong mga squatters, merong slum area only in the Philippines. Kasi kahit doon tayo sa Vietnam, ay wala yata tayong makikitang slum area. Ang Vietnam ay mas mahirap pa yan sa atin, pero ngayon unti-unti na silang bumangon. Kaya dito sa sa Asia, ang Pilipinas pa rin ay sad to say na meron pang ganitong sore eyes para sa mga turista. Kaya ito, mawawala na yan. Imagine, kahit 4 lang kayo sa bahay, 4 million bawat isa, so 16 million kaagad ang pera nyo. Kaya mawawala ng mga ganitong klaseng tanawin na hindi maganda. At magbigay na ng magandang positibong reaksyon ang mga turista na pupunta ng Pilipinas. Ang distribusyon ng ginto ay magpapawas ng antas ng kahirapan. Ayan. Pandaigdigang epekto. Ang mga epekto ng distribusyon ng ginto na ito ay lalampas sa mga hangganan ng Pilipinas. Una, panimulan ng pamumuhunan. Sa pag-usbong ng ekonomiya ng Pilipinas, makakaakit ito ng mga global na mamumuhunan na naghahanap ng mga pamilihang dynamic at lumalago. Ang pagpasok ng dayuhang kapital ay lalo pang magpapasigla sa ating ekonomiya. Pangatlo, boom sa turismo. Ito, boom sa turismo. Ngayon, kung mayayaman na tayo, meron na tayong tag 4 million bawat isa sa atin, bata man o matanda, ang susunod natin na tingnan ay dapat may batas ang ating gobyerno tungkol sa kalikasan kung paano ito pagandahin at i-preserve ang ating kalikasan kasi boom sa turismo. Magbo-boom ang turismo. Maraming tourist ang pupunta dito at dapat ang makikita nila ay magandang mga tanawin. So, lahat ng yan ay nakasalalay sa gobyerno. Kapag nangyari yon na magiging milyonaryo ang bawat Pilipino, so ang gobyerno na nakaupo dapat ay hindi nakurakot at gagawa ng magagandang batas para sa kagandahan ng bansa. Ang buong mundo ay magtataka sa gintong Pilipinas na magdudulot ng pagbagsa ng mga turista. Ang mayamang kultura ng bansa, magagandang tanawin at bagong kasaganaan ay mag-aakit ng mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Totoo yan, totoo. Mga alalahanin sa seguridad, sa dami ng ginto sa sirkulasyon, ang pagtiyak sa seguridad ng mga mamamayan. Ito ang sinabi ko kanina, paano magkaroon ng seguridad na hindi yan nakawin ng mga tulisan. Diba kasi kahit yung tulisan ay nakatanggap din sila ng gold bars, ang isip kasi nila ay hindi yan na nababago. Tulisan pa rin yan. Kaya kung alam niya na meron kayo sa bahay nyo ay meron kayong 40 million, ay papasukin ng inyong bahay. Kaya dapat may plano ang gobyerno kung paano i-distribute ang kayamanan na yan. Ginto ba ang ibibigay o pera? At dapat merong plano na wag maglagay ng malaking halaga ng pera sa bawat bahay kasi mapanganib. So dito ay punong-puno siguro ang bangko, ang mga bangko sa Pilipinas, puno-puno ng deposito. Imagine lahat, bata at matanda ay merong ganyan. Okay, ngayon, pangalawa ay, halimbawa, mayaman na tayo ngayon. Next year kaya mayaman pa rin tayo? O baka after 5 years ay mamulubi ulit tayo? Ngayon, paano ba i-sustain? Paano ba natin yan pahabain? Or i-maintain ang pagiging mayaman? Balikan natin ang video. At kanilang mga ari-arian ay magiging mahalaga. Ang pagpapalakas ng pagpapatupad ng batas at mga legal na balangkas ay magiging susi. Ang gobyerno at pribadong sektor ay kailangan magtuon sa sustainable na pag-unlad upang matiyak ang gintong boom ay hahantong sa pangmatagalang kasaganaan. Ayan, yan ang importante. Ang gintong boom ay tatagal o
kung hindi man tatagal, sana ay manatili. Di ba? Kahit na 50 years lang o 100 years na magiging masagana ang Pilipinas at mayaman ang bansa, pati ang mga tao dito. So, sustainable. Kailangan ang gobyerno ay magpaplano kung ano ang gagawin sa bawat pera ng bawat bahay. Yan, napakagandang ito. Napakagandang kwento, haka-haka, kung paano natin gagamitin at ano ang mga implikasyon ng ginto ng mga Marcos kung ito'y ibabalik nila o ipamimigay sa bawat tao sa Pilipinas. At hanggang sa muli, kudos sa lahat. Ako'y magpaalam na God bless the Philippines.